Kasalanang hindi na itama, kaluluwang hindi matahimik, trahedyang nakaukit sa lumang simbahan. Mga kwentong itinago noong panahon ng Kastila. Ako nga pala si Obet, Tubong Baryo. Hindi ko na po babanggitin ang totoong pangalan ko dahil hanggang ngayon pinaniniwalaan pa rin naming lahat na buhay pa rin ang sumpa sa lumang simbahan na iyon. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Luzon kung saan may lumang simbahan at kampanaryo na gawa pa raw sa bato noong panahon ng Kastila. Ito yung matayog na tore sa tabi ng simbahan. May lumang bato at kinakalawang na bakal na kampana at laging may itim na mantsa sa gilid ng bintana sa itaas. Parang laging basa ng kung anong likido. Sa paanan ng tore, simenteryo na agad. Doon kami madalas dumaan pag galing eskwela, lalo na kapag nag-shortcut kami pauwi. Dadaan ka sa gilid ng bakod ng sementeryo, tapos liliko sa likod ng simbahan. Tuwing dadaan kami dyan, paulit-ulit na paalala ni Mama, huwag kayong titingala sa kampanaryo kapag uwian na at takip silim na. At lalong huwag kayong papasok sa loob. Naiintindihan mo ba, Obet? Opo, naiintindihan ko, sagot ko kay Mama. Hanggang isang gabi, hindi namin sinunod ang bilin ni Mama. Bata pa lang kami ni Mark, June at Leo. Kabisado na namin ang kwento na paulit-ulit ikinukuwento ng matatanda kapag brown out, kapag may lamay, o kapag may batang matigas ang ulo. Ang sabi nila, noong panahon pa raw ng Kastila, may isang kampanero na naka-assign sa simbahan. Siya ang tagahila ng tali ng kampana tuwing may misa, libing o alarma sa bayan. Ang pangalan daw niya ay Isko. Ayon sa kwento ni Lola, dati daw ang kampanaryo ng simbahan ay hindi lang basta tore. May tagong kwarto daw sa gitna. Parang maliit na silid kung saan pwedeng magpahinga ang kampanero. Doon daw natutulog si Isko. Nag-umpisa daw ang sumpa ng mahumaling si Isko sa salapi at dugo. Noong una, simpleng lalaki lang daw si Isko. May asawa sa bayan, may anak na babae, tagapagbuhat ng kung ano-anong mga gamit, tagapaglinis sa simbahan, at tagakampana. Ayon pa kay Lola, dumating daw ang panahon na naghirap ang bayan. Tagtuyot, sakit, at sunod-sunod na libing. Bawat patay, tumutunog ang kampana. At sa bawat pag-ugong ng kampana, lalong bumibigat ang dibdib ni Isko. Dahil habang nagugutom ang pamilya niya, dumadami ang perang dumadaan sa simbahan. Donasyon, abuloy, pamisa. Hanggang sa isang gabi, napuno si Isko. Ayon sa matatanda, si Isko ay nahuli daw minsan ng sakristan na nagbubukas ng kahon ng abuloy sa likod ng altar at isinumbong niya ito sa kura paroko. "Magpapaliwanag po ako, Padre," sabi niya noon na nanginginig. "Nagugutom po ang anak ko, ang asawa ko, ilang piso lang po." Pero hindi daw nakapagsalita ang pare. Tinalikuran siya. Kinabukasan, pinatawag si Isko. "Pag ikaw nahuli ulit," sabi raw ng kura paroko, "hindi lang Diyos ang magiging kalaban mo, baka pati tao." Natakot si Isko.
Nangako siyang hindi na uulit. Pero mas malakas minsan ang sigaw ng sikmura kesa konsensya, kaya umulit siya. At doon na nagsimula ang malademonyong pagbagsak niya. Hindi lang daw sa kahon ng abuloy nagkakasala si Isko. May kwento ang mga matatanda sa tagong silid sa gitna ng kampanaryo. Doon daw niya dinadala ang ilan sa mga alay o donasyon, pati ang mga gamit ng patay na minsan ay isinasama sa kabaong, relo, singsing, kwintas. Pero hindi ito napapansin ng mga tao. Isang araw, may batang sakristan daw noon, si Miguel, 12 anyos. Madalas niyang kasamang umakyat sa tori para maglinis at magtanggal ng kalawang sa bakal na kampana. Bigla raw itong nawala. Sabi ng iba, lumipat sa ibang bayan. Pero ang sabi ng matatanda, huling nakita si Miguel, umaakyat sa kampanaryo, kasunod si Isko. Nung gabing iyon, unang narinig ang kampana na tumunog mag-isa. Mabilis kumalat ang usapan sa baryo. May mga nagsasabing narinig daw nila ang sigaw ng bata mula sa tore. Ang iba naman ay nagsasabing may nakita silang anino ng taong may hawak na maliit na katawan sa bintana ng kampanaryo. Ang pare, tahimik lang. Ang mga sakristan, biglang nag-resign. Pero walang investigasyong nangyari dahil wala ring nagreklamo. Mula nun, tuwing hating gabi tumutunog na mag-isa ang kampana. Isang gabing kumukulog, dumating daw ang grupo ng mga Guardia Civil, mga sundalo noong panahon ng Kastila. Nakita raw nila si Isko sa paanan ng kampanaryo. Basang-basa, nanginginig, may hawak na rosaryo. "Ano yang dala mo?" tanong daw ng isa. Hindi naman sila nagduda kay Isko at umalis din agad sila. Pero hindi nagtagal, may nakapagsumbong. May narinig daw sa taas ng kampanaryo na tunog ng pilit na sinasakal na boses. Kinabukasan, ayon sa alamat, doon na nangyari ang pagpugot. Sa loob daw ng kampanaryo siya pinugutan bilang parusang nararapat sa nagkasala sa Diyos sa loob mismo ng kanyang tahanan. Bumagsak ang katawan ni Isko, gumulong ang ulo. At sa unang patak ng dugo niya sa bato, pinatunog ang kampana. Mula noon, tuwing may mamamatay na bata, tuwing may mawawala sa baryo, tuwing may kakaibang libing, lagi raw may naririnig na kampanaryo sa hating gabi at aninong walang ulo na nakatayo sa bintana sa itaas. Siya na raw yun, ang tinatawag namin ngayon na kampanerong pugot. Fast forward na po tayo. Taong 1990 High school na kami noon ni Mark, June at Leo. Mahilig sa mga pustahan, mga asaran na wala kang itlog kung hindi mo gagawin to.
Isang hapon, uwian na. Dumaan kami sa may sementeryo at kampanaryo. Takip silim na at gaya ng dati. Malamig ang simoy ng hangin tuwing mapapadaan ka sa gilid ng bakod. Uy, si Obet, takot pa rin oh. Asar ni Mark, sabay turo sa akin. Ayaw tumingin sa kampanaryo, sabi niya habang tumatawa. Hindi ako umimik. Totoo naman. Bata pa lang ako, may kung anong kaba na sa dibdib ko tuwing mapapatingala ako doon. Para bang may mata sa itaas na nakabantay lang. Ano game? Sabi ni June. Kung sinong unang aakyat hanggang sa gitna ng kampanaryo mamaya, libre namin ng alak sa Sabado. Si Leo natawa lang. Loko kayo, curfew ko alas 7. Pero napatingin siya sa akin. Kung sasama si Obet, sasama ko. Naiinis akong ngumiti. Bahala kayo, sagot ko. Basta pag may sumipol sa likod ninyo, huwag kayong tatakbo ha. Pero sa totoo lang, sa isip-isip ko, ayoko sumama. Kaya lang, alam mo na high school ka. Ayaw mong kunin kaagad ang korona ng pagiging duwag sa barkada. Kaya nung gabing iyon, nagkita kami sa harap ng sementeryo. Mga alas 9, may bitbit kaming flashlight, lighter at sigarilyo na ninakaw ni Mark sa kuya niya. Tahimik ang baryo. Patay ang ilaw sa loob ng simbahan. Pero ang kampanaryo, parang laging gising. Tumalon kami sa mababang pader ng sementeryo, sabay lagapak ng mga paa sa tuyong lupa. Tara na, bulong ni June, bago pa may makakita sa atin. Hindi kami nagdala ng kahit anong pagkain, asin o kung anuman. Walang proteksyon. Wala sa isip namin na ibang klaseng mundo pala ang papasukin namin. Dumaan kami sa gitna ng mga nitso. May mga lapida na halos hindi na mabasa ang pangalan. May krus na nakayuko. May marmol na may guhit ng kidlat. Nasa unahan si Mark, hawak ang flashlight. Ako sa gitna. Si Leo at June, magkatabi sa likod. Sa gilid ng simbahan, may maliit na pintong kahoy na laging nakakandado tuwing araw. Pero nung gabing iyon, nakakawang. Tangina, bukas, bulong ni Leo, medyo nanginginig. Hindi kaya may naglilinis lang? Anong naglilinis? Alas 9 ng gabi, sagot ni Mark. Baka pagkakataon na natin to. Hinawakan ni June ang pinto, dahan-dahang binuksan. Tumunog ang lumang bisagra. Sa loob, amoy alikabok, amoy lumang kahoy, amoy kalawang. May hagdanang paikot pataas, gawa sa bato at kahoy, napapalibutan ng makakapal na pader. Sino una? Tanong ni Mark, sabay tingin sa akin. Umirap ako, kahit kinakabahan. Siya ako na, sabi ko. Para matapos na to,
umakyat kami. Habang umaakyat, pakiramdam ko lumiliit ang daan. Parang sumisikip, tanging ilaw lang ng flashlight ni Mark ang pinakaliwanag namin. May mga alikabok sa dingding, may mga halamang gumagapang, may mga sulat sa pader, mga dasal, mga pangalan, mga petsa. Sa kalagitnaan ng hagdan, huminto bigla si Leo. Guys, bulong niya. Naririnig niyo yun? Tahimik, nilingon ko sila. Ano? Tanong ko, parang tali na hinahatak. Sagot ni Leo. Akala ko guni-guni lang niya, pero maya-maya narinig ko rin. Parang tunog ng lubid na kumikiskis sa kahoy, dahan-dahan, paikot. Pagtingin namin ni Mark sa itaas, sobrang dilim, pero parang may gumagalaw. Tara na, sabi ni Mark, pilit nagtatapang-tapangan. Hanggang gitna lang tayo, di ba? Yun lang ang taya. Hindi naman natin kailangang umabot sa kampana mismo. Kaya nagpatuloy kami. Sa bandang gitna, may maliit na butas sa dingding na may pinto. Parang 2 talampakan lang ang lapad. Ito na yun, sabi ni June. Sabi nila dito natutulog yung kampanero noon. Binuksan namin. Amoy apog, amoy lumang kahoy, amoy parang pinaghalong alikabok at tuyong dugo. Tinapat ni Mark ang flashlight. May nakita kaming lumang higaan sa gilid. Kahoy lang na may ilang piraso pa yatang sira-sirang banig. May maliit na mesa. May basag na bote ng langis at sa dingding may lumang krus na nakapako. Sa unang tingin, wala lang. Para lang talagang pinag-iwanan ng gamit. Hanggang sa mapansin ko ang isang bagay sa tabi ng higaan. Isang rosaryo. Madumi at maalikabok, pero sa gitna nito, may maliit na medalya na may nakaukit na pangalang halos hindi ko mabasa. Tinapat ko pa sa ilaw. Mig. Napasinghap ako. Guys, baka peke lang yan, Obet, sabi ni Mark. Bagamat halata sa boses na kinakabahan. Gamit lang yan ng mga pari dati. Relax lang. Pero habang sinasabi niya iyon, biglang tumahimik ang lahat. Hindi ko alam kung pareho kaming napalingon. Hindi ko rin alam kung sabay naming narinig. Pero mula sa itaas, mula sa pinakataas kung nasaan ang kampana, may mahinang tunog kaming narinig. Hindi man malakas, tumayo mga balahibo namin. Tayo na, sabi ni Leo, halos pabulong na may kasamang pakiusap. Umabot na tayo sa gitna, tara na. Ngunit bago pa kami makababa, may ibang tunog pang sumunod. May naglalakad. Ngunit bago pa kami makababa, may ibang tunog pang sumunod. May naglalakad. Kita namin ang mga mukha ng isa't isa sa liwanag ng flashlight.
Pare-pareho kaming namumutla. Akala ko guni-guni lang hanggang sa maramdaman ko sa hagdan kung saan kami nakatayo ang bahagyang panginginig, parang may paang umaapak sa susunod na baitang palapit sa amin. "Sino yan?" Sigaw ni Mark, pilit naglalakas loob. "Kung pare kayo o sakristan, pasensya na po ha, bababa na kami." Walang sumagot, pero hindi tumigil ang mga hakbang. Dahan-dahan kong tinapat ang flashlight sa loob ng hagdanan pataas. Noong una, wala. Puro bato at anino ng bato lang. Tapos, sa bandang pa-curve ng hagdan, may isang anino na biglang dumausdos sa gilid. At doon ko nakita ang isang nakaputing lumang damit, parang lumang uniforme ng taga-simbahan, nakasuot ng lumang pantalon, basang parang hindi natutuyo. Nakayuko ng bahagya habang pababa sa amin. Malapad ang balikat, mabigat ang hakbang. At sa ibabaw ng leeg, walang ulo. Napaurong ako sa pinto ng maliit na silid. "Guys," pabulong kong sabi, "wala siyang ulo." "Ano?" sabi ni June, hindi pa rin tumitingin sa itaas. "Ano yung sinasabi mo?" "Sabi ko, wala siyang ulo," sagot ko. Bago pa nila masilip, biglang kumurap ang ilaw ng flashlight ni Mark. "Hoy, huwag kang magbiro!" sigaw ko. "Mark, tama na!" "Hindi ako," sagot ni Mark. "Hindi ako nagbibiro. Nauubos na yata yung battery." At pagkasabi niya noon, namatay bigla ang ilaw. Nabalot kami ng kadiliman. At sa kadilimang iyon, mas naging malinaw ang lahat ng tunog. Ang hagdang inaapakan ng mabigat na paa. Ang lubid ng kampana sa itaas, unti-unting gumagalaw. Narinig ko ang sariling hininga ko. Narinig ko ang panginginig ng tuhod ni Leo. Narinig ko ang bulong ni June. "Ama namin, sumasalangit ka." At sa gitna ng pagdarasal, doon ko naramdaman na may humawak sa balikat ko mula sa likod. Malamig, parang kamay ng taong galing sa ilalim ng lupa. Napabalikwas ako at napasigaw. "Wag!" sigaw ko, sabay hampas sa kung sino man iyon. Pero nang iabot ni Mark ang lighter, dali-dali ko itong sinindihan. Kahit nanginginig ang kamay ko. At sa liwanag ng lighter nakita namin, walang tao sa likod ko. Ako, si Mark, si June, si Leo. Yun lang, walang nakatayo sa mismong likuran ko, kung saan naramdaman ko ang malamig na kamay. "Tangina, alis na tayo," sabi ni Leo, halos umiiyak na. "Hindi ko na ito kaya. Tama na ito, tama na. Alis na tayo, please." Pero bago pa kami makagalaw, may sumitsit mula sa itaas.
Parang tunog ng leeg na hinihila ng walang ulo. Tapos sumabay ang malakas na ugong ng kampana. Isang bagsak lang, pero kumalat ang tunog sa buong tore, sa buong sementeryo, sa buong dibdib namin. Nag-uunahan kami pababa ng hagdan. Halos madapa at magkandahulog kami. Hindi na namin iniisip kung may nakaabang sa ibaba. Basta makababa lang kami sa tore. Sa bawat hakbang namin pababa, may naririnig pa rin kaming mabagal na hakbang mula sa itaas. Parang alam niyang hindi kami makakalayo. Pagkabulusok namin sa dulo ng hagdan, halos sabay naming sinipa ang pinto palabas. Tumama kami sa damuhan at napaluhod. Tumakbo kami palabas ng sementeryo, umakyat sa bakod. Hindi na kami lumingon. Nang makalabas kami, hingal na hingal kami at nanginginig sa takot. Tanggina at tanggina. Paulit-ulit na bulong ni Mark. Narinig niyo yon? Narinig niyo yung kampana? Hindi yon guni-guni. Hindi yung guni-guni. Narinig ko! Sagot ko. Narinig natin lahat. Pag-uwi ko, sumalubong si Mama. Galit na galit. Saan ka galing? 10:00 na! Nag-basketball lang po. Palusot ko. Kahit pa nanginginig ang boses ko. Napansin niya agad ang aking damit. Ano tong mansa sa uniforme mo? Tanong niya. At bakit parang may dumi dito sa balikat mo? Tumingin ako sa salamin, sa kanang balikat, kung saan ko naramdaman kanina ang malamig na kamay. May itim na marka, parang kamay, pero hindi masyadong klaro ang hugis. Parang usok na kumapit sa tela. Napatigil ako. Napaano ka? Tanong ni Mama. Biglang lumalim ang tono. O Beth, saan ka ba talaga galing? Hindi na ako nakapagsinungaling. Umiyak ako at ikinuwento ko ang lahat. Hindi nagsalita si Mama. Tumingin lang siya sa akin na parang gusto niya akong pagalitan, pero may takot sa mga mata niya. Paglaon, mahina niyang sinabi, "Sabi ko na sa'yo, wag na wag kang lalapit sa kampanaryo." Ngayon, baka napansin ka na niya. Naguguluhan man ako sa sinabi ni Mama, pero nakatulog pa rin ako dahil sa pagod. Kinabukasan, dinala ako ni Mama sa lola niya. Si Lola Biring ang pinakamatanda sa pamilya namin. Pagkaupo ko pa lang, tinignan niya na agad ang balikat ko. Kahit hindi ko pa pinapakita ang mantsa. Nakita ka na niya, bulong niya. Kaya kanya hinawakan. Sino po? Tanong ko, bagamat alam ko na kung sino. Si Isko po. Tumingin siya sa akin na parang ayaw niya nang banggitin ang pangalan. Ang kampanerong pugot. At doon ikinuwento ni Lola. Hindi lang basta pinugutan si Isko. Bago ito, pinilit siyang umamin sa lahat ng kasalanan niya, kasama na kung ano ang nangyari kay Miguel. Pero kahit anong pilit, iisa lang daw ang sinasabi ni Isko.
Nasa kampanaryo siya. Ayaw bumaba. Hindi siya bumaba. Hindi siya bumaba. Sabi pa ni Lola, may mga nagsasabing hindi si Isko ang pumatay kay Miguel. May ilan din daw na naniniwalang may ibang nilalang sa kampanaryong iyon. Simula pa nung bago pa man ipanganak si Isko, isang espiritong nagpapakita lang sa mga taong mahina ang loob. At si Isko, dahil sa takot, dahil sa kasalanan, dahil sa pagkakasangkot sa pera, ay nasiraan ng bait kaya kahit isinisi sa kanya ang lahat, hindi na niya naipagtanggol ang kanyang sarili. Siya ay pinugutan ng walang kalaban-laban. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya, ang sigaw daw niya, "Hindi ako ang pumatay sa bata! Hindi ako ang pumatay sa bata!" Kinabukasan ng hapon, pinilit ni Mama na hindi ako pumasok sa eskwela. Dinala nila ako sa simbahan, hindi sa lumang kampanaryo, kundi sa mismong loob ng bagong ginagawang simbahan. May kasamang matandang pare si Lola, si Father Ernesto, kilala sa baryo na may kaalaman sa usaping kababalaghan. Pinaupo niya ako sa harap sa upuan na malapit sa altar. Hawak niya ang baso ng banal na tubig at rosaryo. "Alam kong ayaw niyo nang pag-usapan yan," sabi ni Father Ernesto kina Mama at Lola. "Pero kung totoo ang nakita ng bata, hindi natin pwedeng baliwalain." Nagsimula siyang magdasal. Latin, hindi ko masyado maintindihan. Binuhusan niya ng kaunting banal na tubig ang balikat ko kung saan may itim na marka. Pagkadampi ng tubig, parang uminit ang laman ko sa loob. Napasinghap ako. Napakapit sa bangko. Sa gilid ng paningin ko, parang may anyo ng taong walang ulo na nakatayo sa may gilid ng altar, nakatalikod, nakatingala sa kisame. Hindi ko alam kung guni-guni o totoo. Narinig kong sinabi ni Father Ernesto, mahina pero diretsa, "Kung sino ka man, hindi itong bata ang kaaway mo. Hinayaan kita noon, pero hindi ibig sabihin na wala nang magpapalayas sa iyo dito." Para bang sagot, sa malayo, mula sa itaas ng kisame o kung saan man, may marahang ugong ng kampana na kami lang ang nakaririnig. Binilisan ni Father ang dasal, ginuhitan niya ng krus ang noo ko, at binuhusan ulit ng banal na tubig ang balikat ko. At unti-unti, naramdaman kong nawawala ang lamig, nawawala ang bigat. Pagtingin ko, wala na ang itim na marka. Nang matapos ang ritual, nag-usap ang matatanda sa gilid. Hindi ko masyadong naintindihan, pero may ilang salitang malinaw. "Hindi na dapat gamitin ang kampanaryo. Isara ninyo ng mabuti ang pinto. Kung pwede, huwag na lang patunugin ang lumang kampana." Maya-maya, lumapit sa akin si Father Ernesto. "Obet," sabi niya, nakatingin ng diretsyo sa mga mata ko. "Maswerte ka, hindi lahat na kinakalabit niya, pinakakawalan pa." Napalunok ako. "Father, may totoong pumatay po ba kay Miguel noon? Si Isko po ba talaga?" Tumingin siya sa kampanaryo sa labas ng bintana. "May mga bagay, anak, na minsan hindi na natin kayang ayusin.
dahil lahat ng sangkot matagal nang nasa lupa. Pero isa lang ang sigurado ako, sa tuwing tumutunog ang kampana sa hating gabi, may kaluluwa pa ring naghahanap ng hustisya. Lumipas ang mga taon. Nagkanya-kanya na kami ng buhay ni Mark, June at Leo. Si Mark lumuwas sa Maynila, si June nagtrabaho sa construction, si Leo nag-abroad. Ako, naiwan sa bayan, nagtapos ng kursong edukasyon at kalaunan, naging guro ako sa high school. Lumipas ang panahon, na-renovate ang simbahan, pinalitan ang ilang bahagi ng kampanaryo ng mga bakal na suporta para hindi na raw bumigay. Pero isang bagay ang hindi na ginalaw. Ang lumang kampana sa itaas. Hindi na ito pinapatunog sa misa. May bagong kampana na, mas magaan, mas moderno, may kuryente pa nga. Pero ang nakabitin pa rin, nakatingala sa langit, tahimik. O kunwaring tahimik, dahil may mga gabi pa rin na sinasabing naririnig daw ang mahinang ugong nito, lalo na kapag may libing ng bata kinabukasan o kapag may aksidente sa kalsada. Akala ko tapos na ang pakikipagtagpo ko sa kanya. Hanggang isang araw lumapit sa akin ang isang estudyante ko, si Liam, 3rd year, medyo pasaway at mahilig sa katatakutan. Sir Obet, sabi niya, totoo po ba yung kwento ng kampanerong pugot? Sabi po nila, dati, kayo daw po ay umakyat sa kampanaryo. Napangiti ako ng pilit. Sino nagsabi sa'yo niyan? Mga tito ko po. Barkada daw po nila sina Kuya Mark, Kuya June, tsaka Kuya Leo dati. Ah, pamilya pala ng dati kong kabarkada. Sagot ko. Bakit interesado ka? Tanong ko. Gusto mong subukan? Natawa siya, pero napansin kong may kakaibang kislap sa mata niya. Sabi po nila sarado na yung pinto ng kampanaryo, sir. Pero kagabi po, dumaan kami doon. Bukas po ulit. Nanlamig ang batok ko. Liam, seryoso kong sabi. Makinig ka sa akin. Huwag na huwag kang aakyat doon. At huwag mong hihikayatin ang mga kaklase mo. Hindi yan laro. Umiling siya. Pero ramdam kong hindi siya naniniwala. Matapos naming mag-usap ni Liam, isang linggo akong namalagi sa kabilang bayan dahil sa seminar. Pagbalik ko sa baryo, kinagabihan, dumaan ako sa simbahan. Hindi ako pumasok pero tumayo ako sa labas, sa may kalsada, tanaw ang kampanaryo. Tahimik, patay ang ilaw, sarado ang mga bintana. Ngunit ang pinto sa gilid, bahagyang nakaawang. At sa pagitan ng ihip ng hangin at huni ng mga kuliglig, parang may marahang paglangit-ngit ng lubid sa taas. Kundi dahil sa isang pangyayari nitong nakaraang linggo, hindi sana ako muling dadaan sa tapat ng simbahan. May tumaob na tricycle sa may kurbada malapit sa simbahan. Gabi iyon. Ayon sa balita, nakainom daw ang driver. Kasama niya ang isang high school student. Namatay ang driver sa ospital, pero ang estudyante hindi na umabot sa ospital. Nang mabalitaan ko kung sino yun, parang huminto ang mundo ko. Si Liam. Kinabukasan ng gabi,
Habang may lamay sa bahay nila, dumaan ako sa sementeryo pa uwi. Hindi sinasadya, napatiming lang ang lakad ko. Tahimik ang gabi, walang dumadaan na sasakyan, wala ring tao sa paligid. Pagdaan ko sa tapat ng simbahan, napatingala ako sa kampanaryo, isang bagay na iniiwasan kong gawin sa buong buhay ko. Wala akong nakitang ulo, walang katawang nakatayo sa bintana. Pero mula sa pinakataas, sa dilim, parang may anyong nakaputi na nakaupo sa tabi ng kampana, nakasandal. Sa oras na yon, eksaktong hating gabi. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, tumunog ulit ang lumang kampana. Isang beses lang. Napalunok ako. Hindi agad ako nakagalaw. Pero nung bigla siyang tumingin sa akin, napatakbo ako ng mabilis. Mula noon, mas dumalang na ulit ang pag-ugong ng lumang kampana. Pero kapag may namamatay na bata sa bayan o kapag may aksidenteng nangyayari malapit sa simbahan, may iilan pa ring nagsasabing, "Narinig mo yon kagabi? Tumunog na naman ang kampana. Baka may sinundo na naman si Kampanerong Pugot."